Guys, itong eleksyon sa atin, ewan ko lang kung kayo napapansin nyo to, pero ako guys, mayroon akong napapansin. Itong palapit na eleksyon sa atin. So, alam natin na bawat partido ay may mga kinakampihan. No? Mayroon silang mga sinusuportahan. At ang tinutukoy ko dito guys ay sinusuportahan ng mga bansa na superpower. Katulad ng Amerika at China. So, sa kabila, alam naman ng lahat na itong sa kabilang mga kandidato, yung kanyang mga kandidato na pambato niya, at siya mismo, alam natin, alam ng karamihan, alam mo na sila ay pabor sa Amerika, kumbaga pro-Amerika. Sa kabila naman, hindi man nila sinasabi, hindi man nila aminin, pero nakitaan natin ng mga sinyales na sa kabilang partido ay mas pinapaboro nila ang China. So, parang mga pro-China. No? So, sa kabilang partido, pro-China, sa kabila, pro-Amerika. Parang ang nangyari sa eleksyon natin ngayon ay banggaan ng Amerika at China. Hindi lang natin alam, hindi lang natin alam kung pinupunduhan ba sila. Yung sa kabila, pinupunduhan ba sila ng Amerika para manalo sila sa eleksyon. Yung sa kabila naman, kung pinupunduhan sila ng China para manalo yung kanilang mga sinusuportahan na kandidato. Hindi natin ma-sure yan. Pero, nakikita at napapansin natin sa kanilang mga kilos at mga binibitawang salita. Malalaman natin sila kung sila ay pro-China o di kaya ay pro-Amerika. So ngayon, tayong mga kandidato, tayong mga botante, mamimili tayo ngayon kung alin sa dalawa ang makapagbibigay sa atin ng seguridad o kinabukasan. Huwag na nating pag-usapan yung mga kinabukasan na yan kasi kung sino ang mananalo dyan at umaasa pa rin sa mga tax natin, wala tayong kinabukasan dyan. Kung umaasa lang sila sa kinikita ng ating gobyerno, ang tax, kasi alam naman natin ang lahat ng gobyerno natin ay walang negosyo. Ang negosyo ng gobyerno ay tayong mga tao, magtrabaho tayo, magnegosyo tayo para makapagbigay tayo ng tax sa gobyerno. So, huwag na nating asahan ang kinabukasan natin. Ang ano lang natin dito ay kung sino ang mananalo sa dalawa, mga pro-China ba or pro-Amerika. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung sino ang pipiliin mo ng mga kandidato. Kung sang-ayon ba kayo sa kabila na ang kabilang partido ay pabor sila sa Amerika or ang pipiliin nyo yung mga kandidato na pabor sa China. So tayo naman, marunong naman tayo mag-isip. Alam naman natin kung anong ikapapahamak natin or ano yung hindi. No? So yan ang napapansin ko guys. Sa parating na eleksyon natin ngayon. Labanan ng dalawang bansa na mabibigat na mga bansa, mga superpower, Amerika at China. Sa tingin ko ang Amerika, mayroon din siyang mga kandidato. Mayroon din siyang sinusuportahan ng mga kandidato. At sa kabila din, mayroon din silang, ang China din, mayroon din silang sinusuportahan na kandidato. So alam nyo na yon kung sino yung mga yon. Ako guys, alam ko na yan. At napapansin ko rin sa kanila. Ayaw man nilang sabihin, ayaw man nilang aminin na sila ay pro-China or pro-America, pero halata at malalaman natin.
Dahil, siyempre, marami na kasing nasasaktan, marami na kasing pangyayari sa West Philippines eh. Pero itong mga ibang kandidato natin, ay wala silang sinasabi regarding kung ano yung nangyayari sa West Philippines eh. So alam naman natin lahat, no? Alam naman natin ang lahat na ang China ay talagang napaka-agresibo at inaangkin yung ating mga teritoryo, no? Kahit klaro, malinaw, nanalo na tayo at i-declare na yung lugar na yan ay talagang tayo ang may rights dyan, pero sila pilit pa rin nilang inaangkin. Ngayon, mayroon tayong nakikitang mga politiko na kumakandidato ngayon na wala silang sinabi. So, nasa mga kamay natin, guys, tayong mga butante, nasa mga kamay natin kung sino talaga ang ipapanalo natin na mga kandidato. Pro-China ba or pro-America? So, ganun guys. Yan ang mga napapansin ko talaga ngayon sa ating halalan. No? So, mamili tayo kung sino yung mga kandidato. Kasi guys, kung sakasakali man na lulusot yung mga kandidato na pro-America, kung ako ang tatanungin, okay sa akin, no? Kasi ang Amerika, hindi naman talaga nananakit sa atin. Wala tayong nakikita or sinyalis na angkinin yung mga ari-arian natin. Sa kabila naman, sa China naman, okay pa rin ako dyan. Ang problema lang kasi ay wala silang karirespeto. Hindi nila ginagalang, hindi nila nirerespeto ang ating mga karapatan. No? Tulad na lang ng ating mga kababayan na pupunta sa lugar na yon para maghahanap buhay, pero sila hindi nila ginagalang yun. Bagos ang ginagawa nila ay sinasaktan pa nila. Ginigipit pa nila. No, ganun. So, nasa atin yung mga kamay kung sino ang pipiliin natin na uupo na mga sa ating mga mayor ba yan, mga gobernador, vice gobernador, mga congressman or senador. So nasa atin yan, sino pipiliin natin, pro-China or mga pro-America. So yun ang napapansin natin guys. Kaya bilang butante, kailangan talasan na natin ang ating pag-iisip. No? Kailangan bumoto tayo na naaayon sa ating mga desisyon. No, wag tayong bumoto na desisyon ng iba. Yung iba kasi bago ka pumunta para bumoto, bibigyan ka na ngayon ng mga lilistahan kung sino yung iboboto mo. Tapos susundin mo rin 'yon. So hindi sa'yo yung decision mo kung bakit binoto mo yung mga kandidato na tao na pro-China or pro-America. Kasi nga, inabutan ka lang. Dapat huwag tayong ganon. Bumoto tayo na sa tingin natin na itong kandidato na iboboto natin ay pro-China or pro-America. No? Basta guys, iwasan lang natin na ayun, yun lang. Bahala na